Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Lahat para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa isang panibagong umaga, panibagong pagkakataon ay pinagalog sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Yes, God. Amen. Hallelujah. Muli, sama-sama po natin ihayag ang salita ng Panginoon sa aklat ng mga awit. Verses 1:11 to 18. Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan, hindi namin maaangkin, pagkat ito'y iyo lamang. Walang bukas iyong pag-ibig na tatanging katapatan. Verse 11 po. Kay Yahweh ay magtiwala, kayong may takot sa Kanya. Siya ang inyong sanggalang, kung tumulong laging handa. Ang Diyos ay magpapala, hindi tayo ilimutin. Pagpapala'y matatamo nitong bayan ng Israel. Pati mga pari may pagpapalang kakamtin. Sa lahat ng mayroong takot kay Yahweh, lahat ng pagpapala. Kung magpala'y pantay-pantay sa hamak na dakila. Sana kayo'y maramihin kayo at ang inyong angkan, anak nyo ay dumami, lumaki ang inyong bilang. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ang lumikha ng langit at sansinuko. Si Yahweh ang may-ari ng buo sa kalangitan, samantalang ang daigdig sa tao niya ay binigay. Di na siya mapupuri niyong mga taong patay, niyong mga nahihimlay sa malamig na lumina. Verse 18,
ay isang tunay na Diyos. Wala siyang katulad. Wala nang hihigit at papantay sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan. Thank you, Lord. Sambahin ka, Panginoon. Yes, God. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Yes, purihin ka, masalamatan kang pupuri. Ulitin ka man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang
Manalangin tayo. Panginoon, sa bawat araw na nagdaraan, ang awitin, Panginoong Diyos, ay nagbabadya, tumatago sa aming puso, na ang labi namin ay magpupuri sa iyo. Sa mga araw na dumarating at darating pa, ang aming labi ay patuloy na magpupuri sa iyo. Wala nang katulad, Panginoon. Wala. At ikaw ang tunay na Diyos. Ito ang aming isisigaw sa daigdig. Ikaw ang tunay na Diyos na hanggang ngayon ay puno ng pagmamahal, pag-aaruga, pagmamalasakit, pag-iingat, pag-iligtas, at mga pagpapala. Walang ibang pwedeng gumawa ito sa buhay ng tao kundi ang tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos ay walang iba kundi yung isinilang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. 3 araw siya nabuhay na muli. At siya yung Diyos na nabuhay na muli ay nangakong babalik upang ang kanyang mga anak na hanggang sa wakas ay nagtitiis ay maliligtas at paroroon sa kaharian ng Diyos. Lord, this very morning, we would like to offer you, Lord, before you, Lord God, our soul, our spirit, our heart, and our mind, and our whole being, Father. And let the touch of the Holy Spirit move in a very special way this morning. Salamat po, Ma. We give you praise, we give you honor, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So we give a hand of praise to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pakabuti ng Diyos. Isisigaw natin sa buong mundo, siya ang tunay na Diyos. You know what's the meaning of? Hindi po ito shout out. I've been receiving texts or message coming from brethren in Christ 1,000 miles away. Salamat sa inyong pagbati. Salamat sa inyong pagpapaalala sa kabutihan ng Diyos. I just celebrate yesterday my natal day. Now I'm 47. No? Pumupunta ako ron at mga magulang at mga kapatid, kayo mga nakikinig ngayon at nagbamasin nitong every live telecast, live stream ng CCJC family. Lagi kong nakikita Facebook, YouTube, shout out sa aming boss at manager sa kumpanya. Shout out sa mga kasamahan namin mga sa opisina nagtatrabaho. At yung aming pong mga samahan na hanggang ngayon ay patuloy. Shout out sa inyo. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng shout out. Parang you just greeting them and saying hi, no? Yung awit, ang sabi ng awit, sa bawat araw na nagdaraan, ang labi ko ay magpupuri at isisigaw sa buong mundo ng tunay na Diyos ay si Jesus. Now, instead of using that word shout out, make it this. And listen good and listen well. Instead of using that shout out, shout it out. Isigaw mo ang pangalan ng Diyos. Mas mabuti. Ang masakit dito nagpapabati ka, binabati mo yung kapwa mo, mahal mo sa buhay, kasamahan sa trabaho, kapitbahay, kaibigan, matalik. No, kasintahan, mga magulang, binabati mo. Pero sa bawat araw na nagdaraan, ang sabi ng Biblia, ang labi ko magpupuri. There's nothing wrong to say hi o shout out. There's nothing wrong, wala po doong mali. Ang magiging kamalian lang kung hindi ka nasanay na isigaw ang pangalan ng Diyos sa bawat hininga na tinatanggap po at araw-araw na ikay nabubuhay. Siguro mas maayos yung it's more important for us using this shouting out. Shout the name of the Lord Jesus Christ instead of saying hi to everybody, but you're not greeting the one who gives you the breath to live for His glory.
Hindi mo siya binigyan ng bati araw-araw. Hindi mo nabati ang Diyos. Hindi mo siya, you don't even try, even on the inner being to say, hello God, hi God. Hindi. Ang binabati mo, shout out sa aking kaibigan. Shout out doon. Pero yung batiin ng Diyos, yun ang isang malaking pagkakamali ng tao. And then if you have your Bible this morning, I would like to be bold. Let the Spirit of the Lord make me bold enough to share this challenge about the entitled the word victory in the guise of the faith. Pananagumpay sa gitna ng tila pagbabalat kayo na ang tao ay talunan. That's to define and to interpret it in Tagalog. Victory in the guise, G-U-I-S-E, not in disguise or disguise, but G-U-I-S-E. Victory in the guise of defeat. Pag sinabi po natin defeat o yung pagkalupig, pagkatalo, kawalan ng pag-asa, pagkabigo, na-discourage sa buhay, nagkaroon ng frustration, stress, na-depress. Pag ito ang mga laging laman ng puso at kaisipan ng tao at sa kabuuan ng pamumuhay sa daigdig, ay talagang tuluyan kang mapapalayo sa wasto at tamang aral na sinasabi ng Diyos. You can be victorious in times of defeat. Are you listening? You and I can be victorious in times of failures, negative, troubles, and trials. Pwede kang magtagumpay sa gitna ng mabibigat na pagsubok. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung payo, para malaman po natin, for us to know the exact, absolute, final definition of the word stated for you to the introduction. In James chapter 1, nakagugulat kung ikaw at ako ay nakaranas ngayon, na ang tao ay may nararanasan ngayon. Yung ginagawa ng pamilya na mag-asawa, ng anak sa pag-aaral, hanap buhay, lahat ng uri ng gawain natin noon, kaiba ngayon ang nangyayari, na hindi na natin magawa. So, this time or this kind of circumstances, situation, pwede mong makita na ikaw ay pwedeng maging matatag, matagumpay, matibay sa gitna ng mga bagay na karanasan ng daigdig, ng mundo, ng tao, at ng bawat pamilya ng Diyos at bawat pamilya kinatibilangan ng tao. In James chapter 1, says, and this is just a rough genre lang po ito, dahil yung ating pong, there are 4 characters stated in the Bible who experience victory in times of defeat. Kaya tignan natin po ito kung ano yung magagawa at ano kung may magagawa ang Diyos ngayong umaga. Stated in the book of James chapter 1 verses 1 to 4. And verse 2, consider it pure joy. Said, repeat after me the word pure joy. Pure joy. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Maganda itong translation ito. Ano ba ito? NIV? NLT? Ang ganda. Okay. Ibilang mo na isang malaking kagalakan sa iyo at ikaw na nakikinig at nagmamasid ng gawain ito. Tayong lahat sa daigdig na ito kasama ang mananampalataya. Ibilang mo na isang malaking kagalakan, mga kapatid, na ang lahat ng dumarating sa iyo, mga pagsubok. Itong mga nangyayari po, mga kapatid, ay bahagi ng plano ng Diyos. Itong I will not mention anymore because people around the world mostly redundant using the word pandemic. Pag ito ang almusal mo, pag ito ang tanghalian mo, pag ito ang hapunan ng tao, sasamahan mo pa ng merienda ng alas 10 at alas 3.
Alas 10, midnight snack. Ba, wala kang kakainin sa daigdig to. Puro pandemic. Palagi ko bukas, ayaw mo nang mabuhay. This is the sad story of a human being. Nakalulungkot na karanasan ng tao. Kasi hindi nila alam ang mga kahalagahan ng aral ng salita ng Diyos upang sa panahon ganito ay masabi niyang sa bawat araw na nagdaraan, ang labi ko'y magpupuri at isisigaw ko na wala siyang katulad. Siya ang tunay na Diyos na magmamahal, mag-iingat, magliligtas, magpapala at magpapagaling sa buhay ng tao. Count it all joy. Sino sa tao sa kapaligiran ng daigdig na ito? I'm challenging you, people of God, if you're watching, I want you to listen good and listen well. Makinig kang mabuti. Buksan mo ang iyong pandinig, ang puso at espiritu upang ang iyong kaluluwa ay tumatag, lumukas at maging matibay sa gitna ng ating nararanasan. Pag sinasabi ng Diyos, ibilang mo isang malaking kagalakan, ang sasabihin ng natural na tao, speaking about this natural man, yung kalikasan ng tao ganito kumain ka lang. Sige, magsaya ka, inom ka, kasi mamamatay ka rin. Talagang ganyan ang buhay. Pagkatapos ng hirap, talagang ganyan ang buhay. Wala tayong magagawa, lumaki tayo sa hirap. Wala tayong magagawa at hindi tayo ulan. Iyan yung buhay ng tao. A natural man always satisfies the blessed. Ang mga taong nabuhay sa daigdig na ito, na hindi natutong bigyan ng panahon ng Panginoon, nagsasabi yan, harapin na lang natin ang totoo, talagang ganyan ang buhay. Makinig po kayo. The natural tendency as a human being, it's only to satisfy the flesh. Kaya ang tao pagdating sa pasyanan, ang dami ho. Pati yung hindi mga iniimbita, pupunta. May birthday, anniversary, all kinds of occasion, celebration, pupunta. Pero sabihin nga, halika, punta tayo sa simbahan, magdadasal tayo. Naka, wala. Yun yung ginagawa ng kaaway sa buhay ng tao. Bigyan lang sila ng kasiyahan habang ang kaluluwa ay walang kinakain mula sa aral ng mga bagay ng panlangit. Now, count it all joy. It refers not so much to allurement of sin. Hindi lamang ito itinutungkol doon sa kapag may dumarating sino, ibilang mo siyang malaking kalakan kung ikaw ay dumarating sa mga bigat na pagsubok. Taas nga ho nagagalak sa gitna na may pandemic. Listen good, listen well kung ikay nasa tahanan ngayon. Pwede! Kaya ang sabi po ng ating pag-aaral sa linggo, the last Thursdays were just, we will not say sorry because of this technological problem. Ang sabi po ni Haring Solomon, mas mabuti pang pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay na puno ng kasiyahan. Pagka hindi mo alam ang aral, sasabihin mo, may gusto pala hindi puro lamay, ayaw ng burden. Ano, bakit sinasabi ni Solomon? Kasi ang tao pagdating sa kasiyahan, sige, fight, okay, deal. Pero pagdating doon sa namatayan, malulungkot. Yun ang natural ng tao. Pag may namatay malulungkot. Sa Biblia, yung namatay sa pangalan ng Diyos ay mapalad. Palakpakan natin ang Panginoon. Malungkot kasi namatayan. Ako din po nalulungkot. Ang isang ikalawang kalungkutan ko, kapag yung mahal ko sa buhay ay namatay at tapos hindi nakakilala kay Kristo, yun ang labis na kalungkutan ng tao. Kaya sabi ni Solomon, higit na mas magandang pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa tahanan na puno ng kasiyahan. Tandaan nyo, ang taong puno ng kasiyahan, mamamatay din. Yun ang sabi ni Solomon. Ibig sabihin, kapag ikaw yung birthday, puno ng kasiyahan, mamamatay ka rin.
Yung mga nagbe-birthday, may kausap mo ba ako? Kabe-birthday ko lang ho kahapon. Nagsaya kami. Nagsasaya kami dahil nagdiriwang kami ng kaarawan dahil kasama namin ang Panginoong Jesucristo. Pero kung nagdiriwang ka lang ng birthday mo, you're just celebrating your birthday, but you're not preparing the death day. I'm sorry to tell you. Kaya higit na maganda yung pinaghahandaan ng kamatayan. Sa nakakitang, namatay na, may handaan pa, hindi ko napapansin. Doon may lamay may kainan. Subukan ninyong walang kainan kung mayroon pa kayo makita maglamay. I'm just telling you to prove. 3. Knowing this, that in this trying of your faith, nalalaman mo na sa pagsubok ng iyong pananampalataya, ang sabi ng Biblia ay magdudulot sa iyo na sakdalin ang iyong pananampalataya at sa panahon na ikaw ay dating sa pagsubok, tandaan nyo, nadidevelop ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, kapag ang tao dumarating sa pagsubok, yung kanyang pananampalataya pinatatatag ng Panginoon. May kausap mo ba ako? Yung pagsubok na nangyayari dito ngayon. Sa daigdig, sa buhay ng tao, yan ang magpapatibay sa iyo upang lalo kang magtiwala sa Diyos sa gitna ng kaganapan. Palagpak natin ang Panginoon dyan. Now, in verse 4, says, but let patient have her perfect work, means we must not grow weary, discouraged regarding the test of trials and we are going through. Huwag kang magulmianaw, huwag kang mangamba. Sa mga dinadaanan natin magkat na pagsubok ang mundo ang daigdig, hindi ka dapat mag-alala. Dahil yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, yun yung message kanina. That is what we call the word of encouragement that we received this morning. Mapupuno pa rin kayo ng pag-ibig ng Diyos at hindi ko kayo pababayaan at hindi ko kayo iiwan. Sa gitna ng karanasan, puno tayo ng pag-ibig ng Diyos. Palapakan niyo ang Panginoon dyan. Why I just give you the title, Victory in the Guise of Defeat. Tignan po ninyo, may pananagumpay sa gitna ng anyo. Mamaya, bibigay sa inyo ang definition, the word G-U-I-S. Maaaring magbukas. Buksan ng Diyos ang puso mo ngayong umaga. Basahin natin sa 16:33, aklat ni Juan. In John chapter 16, verse 33, kung may nangyayari sa daigdig sa mundo, sa buhay mo, sa buhay ng tao, pinahintulutan po yan ng Diyos. Bakit? Ano ang sabi niya? I have told you these things so that in me you may have peace. Sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay nito, kayong mga sumasa akin, tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas, sumasa inyong kapayapaan. Bakit? Inuna ng Diyos na karanas ka ng kapayapaan dahil may darating. Ano yung darating? In this world, you will have we cannot escape it, people of God. Kahit magdasal ang tao na wag sanang dumating, darating. Wag sanang mangyari. God will allow darkness and God will allow at the same time lightness. Tandaan nyo, ang Diyos ang nagpapadala ng dilim at ang Diyos ang nagpapadala ng liwanag. But God is still in control although we are walking in darkness. Are you listening? Kahit lumalakad tayo sa panahon ng kadiliman, ang Diyos pa rin ang may control ng pangyayari sa buhay ng tao at sa buhay ng daigdig. Now, in this world, sa daigdig nito, you will have trouble, but take heart. Sa daigdig nito, ikaw at ako, sabi ng Diyos, daranas na mabigat na pagsubok, pero laksan mo ang ito. Pinagtagumpayan ko na ang daigdig. Nagtagumpay ang Diyos sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya lahat ng paghihirap mo at paghihirap ko, mga pagsubok na hinaharap natin, mga kapatid, pinagtagumpay tayo ng Diyos. Pinagtagumpayan na tayo ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos diyan. In this world, you will have trouble. But take heart. I've already overcome the world.
10:33, aklat ni Juan, nagtala ang Panginoon sa buhay na ganito. Ang sabi ng Biblia, sa daigdig na ito, magkakaroon kayo ng kapayapaan, sabay darating ang mabibigat na pagsubok. Ang pagsubok ko, kahit manalangin ng tao, kahit hindi, darating po ito. May mabigat, hindi kabigatan, pinakamabigat darating. But are you ready to face problems, trials? Can you shout it joy? Can we count it joy even in times of troubles and trials? Kaya sabi ni Santiago, bilang ninyong isang malaking kagalakan kapag dumarating ang ganitong mga pagsubok sa buhay. Sabihin niyo sa tao ngayon sa labas, natutuwa ka pa ngayon sa buhay mo? Magsaya ka kasi nasusulat. Ha? Ano ka mo? You know natural men. Kasi kulang sila ng karunungan. They neglect the most essential, which is the Word of God. Now, in 1 Peter chapter 5, verse 8, saying, pag sa daigdig na ito ay puno ng kaguluhan, I will mention even some of them. Things may look dark. Despite how they look, everything is under control. Madilim na ho ang daigdig, makapal na ang kasalanan ng tao. But God is still in control. Diyos pa rin ang may control ng lahat. At kung Diyos ang may control, kahit madilim ang nilalakaran natin, makakakita tayo ng liwanag. Palapakan natin ang Panginoon. In 1 Peter chapter 5, verse 8, tingnan niyo po ito. Sa iba, be vigilant and be sober. Dito, be alert, and that's vigilant. And be sober of mind. Your enemy, the devil, prowls around you like a roaring lion, looking for someone to devour. Ano ibig sabihin? Magpantay kayo at magbatsyag. Sapagkat ang diablo, makinig po kayo ito, kung meron Diyos, may diablo. Parang wala akong kausap, parang sila lang sa lahat. Kailan malaman nyo to? Kasi ang tao kilala ang Diyos eh. Pero ang buhay, mga Diyos ba? Yun yung aral eh. Sabi rito, magbantay kayo. Magmatsyag at magbantay sapagkat ang inyong kaaway, ang diablo, ay umaali-aligid at naghahanap ng masisila. Kaya kung meron dumarating na mga negatibong bagay sa buhay mo, tukso, mga kasalanan, not exactly so much allurement of sin, but the failures to trust the Word, the failures to engage yourself before the Lord. Yung kabiguan ng tao, yung pagsubok na nangyayari, yung kabulimihanan, kabalisahan, kawalan ng pag-asa. Ito ay isang strategy ng kaaway upang ang tao ay mawalan na ng pag-asa sa daigdig na ito. Full of stress, depressed. Kaya po pag kami frustration, discouragement, at saka may mga depression, may mga tao kasi pagkahiwalay ang kanyang buhay sa Diyos, nagkukumit sila ng suicidal spirit. Karamihan sa kanila nagpakamatay. Bakit? Nawalan ng pag-asa. Bumigay ang buhay dahil sa kahirapan. Are you listening? Amen. And these are the things that you and I need to consider. What is happening in the world? Ano ba nangyayari sa daigdig at ano nangyayari sa buhay ng tao? Kapag ganitong sabi-sabi ng pagsubok po, trabaho po ito ni Satanas. Siya ay umaali-aligid at naghahanap ng masisila. As a roaring. Sabi niyo po, as a roaring. Siya ay nagdi-disguise. Siya ay, ang diablo ay naghahanap. The word disguise means nag-aanyo. That's the word GYS. False appearance, false identity. It's a form, it is a style, it is a shadow, pero walang originality. Ipinakikita lang ng diablo sa buhay ng tao pag ang tao ay pumasok sa gitna ng mabibigat na pagsubok. Wala na kayong pag-asa. Talagang ganyan ang buhay. Yung mga tukso at mga pandinig ninyo, ibuksan po ninyo. Sisirain ang diablo ay naparito. The thief cometh, but to steal, to kill, and to destroy. But Jesus promised, I have come that you might have life and life abundant. Not
pagnanakaw. Ang diablo upang sirain ang buhay ng tao. Wasakin ang lahat ng pamilya at pumatay, pumitit. Kaya ang tao nagpapakamatay. Dahil walang pag-asa, ulat higit sa Diyos, wala silang relasyon sa Diyos. Kaya sana hantong ang buhay ng tao kapag sa bigat ng pagsubok, wala siyang katatagan. Trabaho po. The world is not running by God Himself, but the world system run by the devil. Pakinig po kayo rito. Yung sistemang umiiral ngayon sa daigdig, hindi ho Diyos ang nagpapatakbo, kundi si Satanas. But God allows Satan. Pakinig po kayo. Patatandaan niyo po, pinahintulutan ng Diyos na si Satanas sirain yung buhay ni Job. Pero sabi niya, huwag mo na siyang papatayin. Go, get all the riches. Go and kill all the families, the whole entire family. Go, devastate all these herbs. The riches of Job. Nawala naman Namatay ang mga anak. Yung asawang sumagot ng I do. Although wala naman nakasulat na ikinasal sila. Sabi ng asawa, ano? Born again ka ba? Ano, magpe-praise the Lord ka ba? Wala na yung mga anak natin. Wala na yung kabayan. Yung kabayan natin. Namatay pa ang ating mga katulong. Ano? Maglilingkod ka pa sa Diyos? Ano sabi ni Job sa asawa? Babaeng tanga. Meron pang binanggit, pasama na pasama. Hangal na babae. Hindi mo alam ang sinasabi. Siya ang nagbigay, siya rin ang may karapatang kumuha. Pinitunos ng Diyos kunin yun. Meron ba sinabi? At ang sabi ng Biblia, and God found that Job walked with God. Natuwa pa ang Diyos kay Job. But in chapter 42, dahil puno na yung kanya ng buhay ng kabuluhan, chapter 42, nagsalita na siya ng hindi magaganda. At ang sabi niya, nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko naintindihan. Kasi ano nangyari? Ba't nagsalita? Kasi puno-puno na ng sakit. Yun yung 2 piksa lang. May hilo ka na ho niya, may lagnat ka na. Buong katawan mo, puro bukol. Makapagsalita ako ba ng mayos? In a physical way. So, now, ano yung ibig sabihin dito? Ang diablo ang gumagawa at nagpapatakbo ng sistema ng daigdig nito. At kung ikaw ay nasa daigdig nito, mag-ingat ka. Yun ang sabi. Be vigilant and be sober. Because the devil is as a roaring lion, choosing whom he may devour. Naghahanap siya ng masisila. At kapag ikay nasa panahon ng tila, lugi, bagsak, bigo, nawalan ng pag-asa, salandang buhay, ang hanap buhay, ang kalusugan, may karamdaman. Ito ang ginagawang paraan ni Satanas, ng diablo, upang ikaw ay huwag magtiwala sa Diyos. Are you listening? Are you listening? Kaya ang tao, pag dumarating to, wala silang pupuntahan. Kahit sinong biyas ang doktor, tumawag ka pa ng psychologist, mapag-aralan ng kaalaman tungkol sa kaisipan ng tao. Pero ang Espiritu isa lang nagpapagaling, walang iba kundi ang Diyos. Pwede ka magbigay ng mga pain reliever. Maibalik ang konting panahon ng pag-aalala. That's neurologist. Pagdating sa isyo. Pero hindi nila mababago ang Espiritu ng Diyos ang Espiritu ng Diyos sa pagkilos sa Espiritu ng Panginoon ng tao. Palapakan ng Diyos yan. In Galatians chapter 2 verse 14 and 15 says, sabi riyan, pinawi na niya ang lahat ng ito nang siya ay pinako sa krus. Nilubig na niya ang kapangyarihan ng salibutan. So we have all the power and authority to rebuke Satan and his cohort. Ikapangyarihan ka na. Namatay si Jesus para ikay magtagumpay. May kausap mo ba ako? Namatay siya, nilupig na niya ang salibutan at lahat ng nga kay Kristo ay mananagumpay. Taas nga mananagumpay. Shout it out! Amen! Yung iba shout out! Shout out! Mga kapatid, mag-isip kayo sa katotohanan. The triumph is complete and it was all done for us. Meaning we can walk and live in power and perpetual victory true to the cross. Yun. Hindi ka magtatagumpay dahil matalino ka at marami kang alam sa Biblia. Hindi ka mabubuhay ng kapanatagan dahil ikaw ay nag-aral. Ang kapanahunan
ay itinatakda ng Diyos upang ikay magtagumpay. Pero ang pagtatagumpay na yan ay nagmumula sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ang kasiganahan sa buhay na nararanasan mo kung ikaw man ang mananampalataya katulad ko. At kung ikaw ay hindi man mananampalataya, patadalasin ng Diyos na ikay sumagana at pagdating ng araw ibibigay sa mga taong matuwid. And the last days, all those whose riches will be returned to the righteous. Kaya kung tao dapat hindi mainggit sa mga taong sumasagana ang buhay. Ayan, sumagana. Pagdating ng panahon, kukunin niya at ibibigay doon sa kanyang kinatutuwaan. Taas nga ang Diyos ay natutuwa sa buhay mo. Amen. Parang wala ko. Pag ang Diyos natuwa sa iyo, you will live abundant, happy, and blessed. Pag ang Diyos ay natuwa sa buhay mo, kapatid, kung kayo nakikinig at nagmamasid, subukan mong bigyan ng kasiyahan ng Diyos at sasagana ang buhay mo sa lahat ng antas ng pangangailangan. Palakpan ng Panginoon niya. Tignan po natin ang larawan. Meron pong kwento dito. Illustrated word ang tawag dito. Isang ilustrasyon na ang ginamit ay isang salita. I will give you the first tool, which is hammer. Hammer, H-A-M-M-E-R. Ang tawag po dito yung martilyo. Alam niyo ba na, sino nakakalam na may martilyo? Alam niyo ba ang trabaho ng martilyo? Oo. Kumuha ng pako at ipako ang pako. Ang martilyo ginagawang pagpupok. Now, illustrated words to give you a sign of this victory in the guise of defeat. Pananagumpay sa gitna ng anyo ng kabiguan. Yung kabiguan darating yan, pero nag-aanyo lang ang kaaway, bigo ka. Mga pagsubok na dumarating sa inyo ay isa lamang anino ng pandaraya at pandiling lang. Dahil pag sinabi ng Diyos, yun yung mensahe kanina, iniibig tayo ng Diyos at hindi tayo iiwanan ng pababayaan ng Diyos. At kung may darating dito na kabiguan, kawalan ng pag-asa, punong-puno ng sigalot, walang kasiyahan, puno ng kabalisan, at ang pag-asa niya ay nasa Diyos. And that is victory. Trusting God and His power. Palapakan yung Panginoon. Yung pong martilyo, hammer is a useful tool. But the nail, if he had feeling and intelligence, could preside himself the side of the story. Tagalogin ko ito. Yung pong martilyo ay isang mahalagang gamit ng isang tao o karpintero. Workman ang tawag doon. Pero kung magsasalita, makinig po kayo rito, yung pako, na walang naranasan kundi pagpukin. Bibihira ang pako pulutin. Pagka ang pako pinako at nabalutod, pinupuno. Meron po akong isang logic doon. Pero iba tayo, ibahin natin ito. For the nail, sabi na, hammer is a useful tool. But the nail, if he had feeling and intelligence, kung siya ay magkakaroon lamang yung pako ng damdamin at karunungan, magdadahilan to na wag na siyang pukpukin yung martilyo. Kung yung pako ay nagkaroon ng damdamin at kaisipan, magsasalita ito, wala ka nang ginawa kundi pukpukin ako. Kung yung pako, but this is what we call illustrated word. For the nails, doon sa pako, ang tingin niya sa martilyo, kaaway. Bakit? Eh, araw-araw pinupukpok ako niya. Kung hindi pukpukin, bunutin. Kaya ang tingin niya, yung nail, ang tingin niya sa hammer, an opponent, kaaway. Tingnan natin ito, ho. Ang tawag po doon sa martilyo, he is a brutal. Wala siyang awa. Sobra ang kanyang sama. Merciless enemy who lives to pound into submission. Kaya, hindi yung tumitigil ang karpentero, pukpok ng pukpok to. Hanggang hindi lumulubog yung pako. At pagka wala na siyang makitang katawan, ulo na lang at saka doon ihinto. Sabi ng pako, yan ang ginagawa sa akin yung martilyo niya. Sa lahat ng araw, ganyan ang gawain niyang martilyo niya. Tignan po natin ang kwento. Hanggang
sa dumating ng panahon, hindi ko na kaya bugay ang aking katawan, bumabaluktot ako. Sabi nung, eto na naman yung martilyo. Bubulong sila ko, nakakita na kayo ng isang karpintero, pagkakulang ng pako, yung pako baluktot, tinutuwid. Huling na pako eh. Tapos bumatin mo, pag pumaluktot ako, tinutuwid ako, pupupugin na naman ako. Tingnan niyo po itong ilustrasyon ito. Nagulat ako, tumiyak ako rito eh. This is the nail view of the hammer. Ito ang tingin ng pako doon sa martilyo. And it's accurate except for one thing. Tama naman yung ginagawa mo sa akin. Pero isang bagay ang gusto kong iparating sa iyo. Sabi nung nail, the nail forgets that both of this stone, the hammer, the nail and the hammer, are servants of the same workman. Ayun, yung pako pala, at saka itong martilyo, ay isa lang may kontrol sa kanila, yung karpintero. May kausap po ba ko? Amen. Yung tao may hawak sa martilyo, at yung martilyo na pumupukpok sa pako, isa lang ang boss nila. Yung tao, yung workman, yung master. Now, sabi niya, the nail forgets that he and the hammer are servants of the same workman who is in control. Makinig po kayo. Ang may control sa hammer, yung may hawak. Makinig kayo. Ang may control doon sa pako, yung martilyo. Isa lang may control sa dalawa. Yung buhay ng pako, we call this, to simplify, the nail, it symbolizes the life of man. And the hammer symbolizes the troubles in life. Hinawakan ng master. Kaya kung ano man yung nangyayari doon sa hammer at saka doon sa nail, sa martilyo at saka sa pako, ang may control nun, yung humahawak sa martilyo. At ang buhay ng martilyo at ang buhay ng pako ay nasa kamay ng may hawak. Kung ikaw ay nasa ilalim ng pagsubok, araw-araw bilang pako, pinupukto ka, dumarating ang mga bagay na hindi mo na maunawaan kung saan ang gagaling mabibigat na pagsubok, magsaya ka, sapagkat isa lang may kontrol ng pagsubok at ang mga nangyayari sa buhay ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoon. God is still in control. Kaya, there is a guise of defeat for you not to experience victory. Kaya the title is Victory in the Guise of Defeat. Kaya nag-aanyo lang eh. Sasabihin ng tao kasi pag lalo wala sa Diyos, alam mo, bigat ng pagsubok namin. Yung kausap wala din sa Diyos, aba, pareho lang tayo. May mga chismosa pa sa labas. Samahin mo pa yung mga usisera. Baka akala nyo, kayo lang, kami din. Nakita nyo yung anyo kumakalat at pag yung tao ay hindi inunawa ang aral na salita ng Diyos, madadala sila at mabibihag ng dyablo at yung pagsubok ay hindi nila kayang pagtagumpayan sapagkat ang kumukontrol ng kanilang buhay ay hindi ang Diyos, kundi ang dyablo. That's the bottom line. Pag ang tao wala sa Diyos, kanino sila? Bakit kayo natatakot? May kausap po ba ako? Pag ang tao wala sa liwanag, saan sila? Huwag kayong humatol, hindi ho akong mahatol. Ito isang katanungan sa harapan ng Diyos na sasagutin natin. Pagbabalik ng Panginoon, hindi na magsasabing ako'y kabilang sa relihiyon na ganito, marami kami, malalaki simbahan namin, yung iba naman kami maliit, ganito. Hindi kayo tatanungin. Sasabihin na agad siya ng Diyos pagharap natin sa Kanya. O, doon ka sa kaliwa, doon ka sa kanan. Walang pwedeng umapila. Hindi ka pwedeng kumuha ng TRO. Temporary Restraining Order. Alam ng Diyos kung sino sa Kanya. Alam pa rin natin ang Panginoon. Alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Now, what happened to the nails? Everything is in His sovereign rights. Doon sa pako, karapatan niya yung masaktan siya. Siya dahil siya ang nakakaranas eh. Sabihin na niya lahat ang nangyayari sa kanya, karapatan niya yun. Kaya tayo, karapatan natin yung nangyayari sa ating daigdig. Sa buhay natin bilang pako, na dumarating yung pukpok, yung daloy ng pagsubok, karapatan mo magreklamo. Karapatan mo na magulimihanan. Pero kung malalaman mo lang na may kontrol ng martilyo at ang may kontrol ng buhay mo,
yung workman. And there is no other workman in our lives or master, no other than Jesus. Amen. Kaya ang buhay ng tao, pag hindi mo alam, there is victory in guise of defeat. Sinabi ni Solomon sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3, verse 4. Tingnan natin. Mangangaral, aklat ng Mangangaral, Kabanatang 3, talat ng 4. A time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. Tingin nyo, napakabait na Diyos sa buhay ni Hari Solomon na isa sa pinakamatalinong binigyan ng kaloob ng Panginoon. The only wise man in the world is no other than Solomon. Ano na siya? It's not Aristotle. Or neither Nicodemus or anything. A time, ang panahon ng pag-iyak at ang panahon ng pagtawa. Ayun, may mga tao ngayon, sa buhay natin nakakaranas yung pako ng iyak, ng hirap. Pero nung matapos na siyang ibaon, natapos na yung project ng karpintero, lilipat siya, nakapagpapahinga na yung pako. At pwede na siya magsaya. Tandaan niyo po weeping may endure at night, but tomorrow cometh joy. Sister Joy, sa buong magdamag, umiiyak ang tao sa pagsubok. Pero bukas sisikat din ang araw. Amen. Hindi lahat dilim. Amen. Pagkatapos ng panahon ng pag-iyak, may panahon ng pagtawa. Pag hindi mo alam na may victory, puro dipit ka, iyak ka ng iyak. Ba't ka umiyak? Kasi hindi umuwi. Bakit ka umiyak? Kasi naputo yung kuryente. Bakit ka umiyak? Kasi naglayas. Bakit ka nalulungkot? Kasi walang tibog. Bakit ka nalulungkot? Bakit ka nalulumbay? Kasi walang pera. Kapatid, pera. Tao. Bagay. Langit at lupa ay nilipas. Dadagpot ang mananatili sa daigdig kay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Then if you have the word, you are victorious. Para natin ang Panginoon. Kung ikaw ay may-ari sa salita ng Diyos, manatupay ka. Kaya pagdating nito, nangyayari sa buhay yan, pero naniniwala ko na sa sinasabi ng salita ng Diyos, sila nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mapapahiya. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, look at this. If there is a time to weep and a time to mourn, a time to mourn, mga panahon ng pag-iyak, pero pagkatapos ng pag-iyak, magsasaya ka. Mga kapatid, ito ang panahon ng kalungkutan, pero sa puso ko may kasiyahan. Bakit? Ang Diyos na lang ako, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng liwanag, ako pa rin ang may control. And God is still in control in our lives, in the world, in this pandemic or this pestilence and famine. Don't worry, because God is with us. Amen. God is with us. Amen. Hallelujah! Amen, Lord. Ano ang gawa ng mga pagsubok sa buhay ng tao? The uses of suffering. We should certainly receive with careful and reverent attention. Ano yun? Yung paggamit ng pagsubok sa buhay ng tao kung bakit bumibigay. Sabi ng Biblia rito, kailangan tiyakin mo na tinatanggap mo, nagbibigay ka ng panahon ng pag-aaral sa salita ng Diyos, inirespeto mo ang pagsamba, ang pananalangin ng pandalog, hindi magtatagal, magtatagumpay ka sa lahat ng sinimulan para sa Diyos. Ito yung aral dito We cannot afford to neglect it, for whether we understand it or not, we are, and the people are going to experience some suffering as a human being, and we cannot escape it. Bilang tao, hindi tayo makatatakas sa pagsubok. Pag dumating ang pagsubok, iiwanan ka niyan. Diyan ka pa rin. Pero meron mag-aangat sa iyo. At ito ang Diyos na may kontrol ng buhay. Who? Hallelujah! Amen. From the newborn infant down to the last anguish gasp of the aged man. Mula doon sa pagkakasilang hanggang ang tao'y tumanda at pumuti ang buhok. Makararanas siya ng pain, ng troubles, hurts, scars, mga sugat, mga lamot at sugat, mga anino na kamatayan. Name all these discouraging words you know. Suffering is one of our footsteps as we journey here below. Ang pagtitiis
challenge pala at pagsubok sa buhay na ating nilalakaran, isang hakbang habang tayo naglalakbay dito. Taas nga naglalakbay dito, pero ang buhay ay mga langit. O, taas nga yung naglalakbay dito, tapos namumbuhay namin ngayong malas. Hindi tayo mamamayan ng lupa, tayo ay mamamayang panlangit. Hindi itong ating residential. We are a heavenly citizen. Tayo ay nakatira sa tunay na tahanang inihahanda ng Diyos. At paghanda na yung darating si Jesus at dadalhin tayo kung saan naroon, doon din naman tayo. Palapakin naman Panginoon. Ano yung nangyayari dito? Bakit bumibigay sila? Ano ang gamit ng pagsubok? Habang naglalakbay ang tao rito, at the journey, sabi riyan, we must be guided and led by the Holy Spirit. Tignan niyo po, habang naglalakbay tayo, may nangyayari. Romans chapter 8, verses 5 and 10 says, tignan natin yung nangyayari sa buhay ng tao. Kasama ng mananampalataya. Lagay mo yan sa Tagalog, anak. Chapter 8, verse 5 to 10 says, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagaan kundi mga bagay na ukol sa laman. Kaya ang tao pagka may kasiyahan, punta ng putaya. Bibira magpunta sa lamayan. Kasi sa lamayan gabi, doon pa ho ata magkakape at tinapay. Kasama ng merienda, kasi na madaling araw yan. May anusal pa ho sa lamayan. Yun yung gawa ng laman, bigyan ng kasiyahan ng kanyang buhay. Pero hindi na bigyan ng buhay ang Diyos ng kasiyahan habang siya nabubuhay sa laman. Makinig kayo. Pinapahalagaan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ayun. Tatlong uri ng tao. Natural man, natural and spiritual and spiritual. Ulitin ko, tatlong uri ng tao. Yung natural na tao, sige, kain na. Yung ganyan ng buhay. Yung natural naman, at saka spiritual, ito yung mabait Lunes hanggang Sabado, but pagdating ng linggo, good. Spiritual sila linggo eh. No, yung spiritual naman, lumalakad ito sa patnubay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang kanyang buhay mula sa dilim ay nilagay sa liwanag. Kaya hindi na ikaw ang nabubuhay. Are you listening? It is Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Not I who live in me, but Christ liveth in me. Hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. Kapag ikay tumanggap sa Panginoon, hindi na ikaw ang boss. Ang boss dahil si Jesus. At ang lahat na sasabihin ng Espiritu sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesus, yung katawang ito ay dapat magpasako. Yun ang sabi niya. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa bagay na espiritual. 6. Tignan niyo po ang 6. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid siya kapahamakan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay magdudulot ng buhay na walang hanggan. Nasa ilalim tayo ng pagsubok. Iba't ibang pagsubok ang nararanasan ng tao ng daigdig. Pero pagka sumunod ka sa Espiritu, magdudulot sa iyo ng kapayapaan sa gitna ng kadidimang nagaganap. Palapakan niyo kung Panginoon. Magdudulot sa iyo ng kasiyahan sa gitna ng bagay ay malaking katanungan sa buhay. Another things. In verse 7, kaya nga kapag sinusunod ng tao ang hilig ng gusto niya, siya'y nagiging kakampi pa ng Diyos? Kita niyo na? Tingnan niyo, mas na yung aral. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang hilig ng laman, yung gusto niya, siya ay ano? Kaibigan ng Diyos? Anong dahilan ba't ka nabuhay? Tanungin yung tao. Anong dahilan bakit ka nabubuhay? Ako, kaya ako nabuhay. Salamat, nabuhay ka. Dahil maraming gusto mabuhay, hindi pinitulot ng Diyos. Namatay na lang sa sinapupunan pa. Are you listening? Ngayon, kung bakit ka binigay ng Diyos, mayroon siyang purpose, may layunin siya sa iyo. May layunin ng Diyos kung bakit ka binuhay. At ang sabi ng Biblia, yung mga binuhay ko, yung binigyan ko ng hininga sa daigdig na ito, kapag sinusunod mo ang gusto mo at tumatawag ka sa akin, Panginoon, dinadaya mo lang ng iyong sarili. Are you listening? And this is what's stated in the book of Matthew chapter 7. Not everyone called, Lord, Lord, shall be saved, but he that doeth the will of my Father.
Hindi ang lahat ay maliligtas na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, kundi yun lang ang sumusunod sa kalooban ng Ama. Kapag ang tao na buhay sa sarili, hindi susunod yan sa kalooban ng Diyos. Maliwanag po yun. Kapag siya ay nasunod sa kanyang sarili, hindi siya kaibigan ng Diyos. May kausap mo. Tingnan yung aral. Siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos. At talaga naman hindi niya kaya sundin. Kaya ang pinambayad sa kautusan mula sa patraka ng mga major and minor prophets, ang nagbayad ng kautusan mula ng iba kundi ang buhay ni Kristo. And those who have been set free by the Lord Jesus Christ, you are freely saved. Palapakan niyo ang Diyos diyan. Ilan natin saved? At ang nabubuhay ay sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Palapakan niyo ang Diyos diyan. Napakaganda ito. Punta po tayo sa mga sitwasyon ng ating pag-aaral. Tingnan nyo, there is victory in the guise of defeat. Ulitin ko, may pananagumpay sa gitna ng anyo ng pagkatalo. Anyo lang, pero hindi ka pa natatalo. Kapag yung anyo ay nadaya ka, talunan ka. Pero dapat malaman mo, nag-aanyo lang na hindi tunay na leon. The devil is acting as a roaring lion. He is not the true lion. There is a true lion. And this is the lion of the tribe of Judah, no other than Jesus. Revelation chapter 5, verse 5. Kaya ang problema, pagka ang buhay ng tao nagiging talunan ng dilim, takot na takot ho pag naman mabigat ho at sulari sa buhay. Hindi siya makaangan. Pero sabi niya, shout out. Shout out dyan sa mga kapatid. Shout out dyan sa mga kaibigan ko, kumpare ko dyan. Pero pagdating ng pagsubok, hindi maka-shout out dyan. Sumisigaw niya, bakit ganito ang nangyayari sa buhay? Kaya yung binabati mo, hindi ka matulungan eh. Batiin mo ang Diyos, tutulungan ka ng Panginoon. Palapakan natin ng Panginoon. Now, tingnan po natin ito. There are characters who experience victory in the guise of the faith. Revelation chapter 5 verse 5. Bigyan ko kayo dito, si Joseph. Kilala niyo po si Joseph? Ito yung istorya ng apat na character dito. Joseph, which is the dreamer. The young servant of God called the dreamer himself. In Revelation chapter 5 verse 5, going back to 1 Peter chapter 5 verse 5, pag-ugnayin po natin ito. If you're listening and watching this live telecast, people of God, I want you to open your spirit very wide. Acknowledge the presence of the Lord and the teaching of the Holy Spirit right now. In Revelation chapter 5 verse 5 says, then one of the elders said to me, do not weep, huwag kang umiyak. See, the lion of the tribe of Judah. Who is the lion of the tribe of Judah? Jesus. Who is the true lion of Judah? Jesus. No other than Jesus. Ito totoo. Pero in 1 Peter chapter 5, the devil is acting as a roaring lion. Siya ay nag-aanyo ng isang umaatungal. Pagka narinig kasi ng mga taong wala kay Kristo yan, pagdating na mabigat na problema, aarayan at iiyak at tatanggil at lulungkot. Pero pag kilala mo, yung leon sa tribo ng Judah, no other than Jesus, and even he's the root of David, siya yung ugat na pinagbulan. Kaya ang sabi, Jesus, son of David, hindi po anak ni David si Jesus. Ang binabanggit dito, descendants yung lahing pinagbulan. Kaya ang sabi, Jesus is the root of David. Are you listening? Oh, Jesus, son of David. Are you listening? Amen. Yung po yung aral dito. Oh, David, Jesus, anak ni David. Hindi yung anak ni David si Jesus. Anak siya dahil sa pinagmulan lahi. Offspring and descendants. Siya po yung si Jesus. Ang sabi, has triumphed and is able to open the scroll and its seven seals. Siya lang. Ngayon taas nga kasintahan ni Jesus. Ikaw at ako ay kasintahan ng Diyos. We are the bride of Christ.
The body is the bride of Christ. Ikaw at ako'y kasintahan ng Diyos. Pero pagka ikaw ay kinasal, hindi ka na kasintahan ng tawag sa'yo, lamb's wife. Asawa ka ng kordero na. Dati, kasintahan ka eh. The bride of the groom. Tama? The bride of the lamb. Ang tawag siya pag nag-asawa at kinasal na, there will be an event in heaven na merong marriage supper of the lamb. May kasalang magaganap. At ang kasalang magaganap sa langit, walang naka-polka dots. Walang naka-stripe. Makinig po kayo. Walang naka-checkered. Ang kasalang naganap sa Revelation chapter 20 and 21, all but linen white cloth. Pag sinabing linen, pure, spotless. Kaya, ang sabi po rito, gabi-gabi. Leon, sa tribo ng Huda, as a roaring, now, taas nga po yung lamb's wife. Darating ang panahon, ikaw ay magiging kasintahan. Bride of Christ. Bride of the Lamb. Pero pagkatapos ng kasalan, tawag sa iyo, hindi na kasintahan. Kasal ni, lamb's wife. Ngayon, as a lamb's wife, you are now the lambs. Going to heaven, after reaching heaven, we are now the lambs. So you need to roar. Roar as a lamb. Hindi. Asawa, kasintahan, hindi ba? Hallelujah! In Jesus' name, how can you use the word Jesus rebuking the devil and his court, rebuking all the kinds of darkness and wicked ways? Paano mo mapapaalayas ang diablo ng maaligid at naghahanap ng masisila? Kung ikaw ay wala sa ilalim ng pamamahala ng kapangyarihan ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Palapakan niyo ang Panginoon niya. You cannot know. Devil is just acting as a roaring. Acting lang yan. Siya ho best actor pa nga ho yan eh. Pero kilala niyo ba ang director? Kilala niyo ba yung producer sa istorya? The only one who direct the lives of people, no other than God Himself. Palapakan niyo ang Panginoon dyan. Now, Joseph. Si Joseph kaya tinawag na he is a favorite among all the children of Israel, born in his old age. Kaya sabi nung ama, kaya tinawag siyang Joseph kasi pinanganak niya, Jacob, matanda na. At dahil paborito, nainggit ang mga kapatid. At doon ang mga kapatid ay nagplano na siya ay pagbili, ihulog sa balon. At sabi po yan, in this passage, often difficult to tell a given instant whether Joseph sold into slavery. Pinagbili para maging alipin. But years later, when the deep ways of God had come to life, at dumating ang mga panahon na yung mga nangyari kay Joseph ay nagkaroon ng liwanag nung siya ay mapunta sa kamay ni Potiphar na katiwala ng Parao sa palasyo. Tingnan niyo po ito. Mula doon sa pagbibili bilang alipin, itinakwil bilang kapatid dahil nag-serve sa mga kapatid, itinapon. Ang plano pa nga nila ay pakain sa mabangis na hayop. Itinapon sa isang malaking hukay hanggang may natakatagpo. Sa isang karaban, sa isang paglalakbay ng kalakal, nakita siya. At siya ay dinala sa bahay ni Potiphar. Sa bahay ni Potiphar, kinalugdan siya ng Diyos. God saw Joseph and God pleased the Joseph. Kaya, nung makita ni Potiphar, nakatiwala talaga ito si Joseph, tinaas siya ng pwesto, ng katungkulan. Tingnan niyo ang ginawa ng roaring lion. Yung manunukso. Bibiguin na naman si Joseph. Mula doon sa patakatakwil ng pamilya. Pagpapalila, paging alipin, itinapon. Nakuha ni Potiphar, inilagay sa palasyo. O doon sa bahay at pagkatapos, yung asawa naman ni Potiphar, sinidus. Inakit. At ang sabi ni Joseph, yung pagtitiwala ng aking Panginoon na hindi ko pwedeng gawin bilang kabiyak. Kaya gumawa ng paraan yung asawa ni Potiphar hanggang nagalit siya Potiphar, pinakulong. Are you listening to this story? The captain of the guard. There are two prisoners, the butler and the baker. Yung tagatip ka ng alak. At saka yung tagaluto ng pagkain. Nakakulong. Doon dinala nung captain of the yung captain of the guard doon sa prison. Yung kapitan ng bilangguan, dinala doon. Nanagilip yung dalawa.
And Joseph, not only a dreamer, but is a great interpreter of the dreams. Binigyan ng Diyos ng kaloob si Joseph na may paliwanag yung dalawa. Sabi niya, ikaw, ganito, 3 taon, ganito, nangyari. Paglabas mo, sabi niya, alalahanin mo ako, dahil sa nagsabi siya, yung isa nangyari mamatay, yung isa nangyari nagtagumpay. Pero hindi na pinalikan si Joseph. Si Parao naman ang nanaginip. Makinig po kayo nitong istorya. Sabi nung nakalaya, may kasama ako doon sa bilangguan. Ang pangalan si Jose. Patawag mo, magaling mo, opo. Pinaliwanag, may 7 taon, may 7 taon. May 7 taon ng mga peste mangyayari. Salot, at yung 7 taon ng tagumpay. Nangyari kay Pero. Nagtagumpay, sinunod ng Parao yung interpretasyon ni Joseph. Makinig po kayo yung level up. Wala sa pagkabigo, talunan, pagtutugso, bilanggo, ibinalik siya ng Diyos. At ang sabi mula sa aron, dito ikikilalanin ko, mas mataas pa sa kay Potiphar eh. Ginawa po siyang punong kawan ng palasyo at yung naalis ang palasyo, ibinibigay sa kanyang karapatang mamahala. Makinig po kayo mga kapatid. Nagkaroon ng 7 taong pangin. Doon nagsimula yung kanyang mga kapatid pumunta sa Ibanyo para tumili, mamili. Doon niya nakilala ni Joseph. Basahin natin ang tagumpay mula sa kabiguan. Palapakan niyo ang Diyos dyan, ha? In chapter 50, basahin po natin. Chapter 50 verses 17 and 20 in Genesis. Tingnan niyo yung tagumpay. Victory in the guise of the pit. Sinabi ko po sa inyo yung kwento sa aklat sa buhay ni Joseph. Tingnan natin, lagay po sa Tagalog. Abi, please. Chapter 50, aklat ng Genesis, may nangyari. Akinig kayo, pag dumarating yung ganito yung anyo ng kabiguan, tignan niyo yung kasaysayan na ganun kay Joseph. Ito ang nangyari. Sa Tagalog, Joseph, chapter 50, verses 17 to 20. Yung lahat na ginawang kasamaan ng kanyang mga kapatid. Yung dulo, sabi lang, nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa'yo. Ito, nagkaroon na sila ng reunion, gathering na, magkita-kita. Kaya naman ngayon, nagsusumamay kami sa iyo. Patawarin mo kami mga lingkod ng Diyos ng iyong ama na ipaiyak siyuse ng marinig ito. Joseph, they talking to Joseph, asking and begging. Next, 18. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Bowing all the brothers, ha? Sa harapan ni Joseph, sabi niya, kami mga alipin mo. Nagkaroon ba ng tagumpay? Yung panaginip ni Joseph kung bakit siya itinapon, inilayo, papakain doon sa ano. Kasi sabi niya na naginip siya. Ano? Ang sabi niya, kami matatanda sa'yo, maglilingkod. Tatandaan po niyo yung istorya? Yung early chapters. Ito nangyari ngayon. Nangyari yung interpretasyon ni Joseph. Yung mo po sa harapan niya, kami alipin mo. Wika nila. Yun yung istorya. Ngunit sinabi niyo siya, huwag kayong matakot, maaari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin. But whom you done to me. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil doon, naligtas ang marami. Naligtas ang mga kapatid, pati na yung ama. Masama ang ginawa ng mga kapatid ng pamilya kay Joseph. Ano sabi ni Joseph? Doon sa anyo ng kabiguan at kasamaan, pinahintulutan ng Diyos para sa ikabubuti ng lahat. At kung may anyo ng kabiguan, mga magulang kong kapatid, kung nasa ilalim ka ng anyo ng kabiguan, kawalan ng pag-asa, nanghihina, nanlulupaypay. God allows those suffering for you and me. For you and me. Na makita ng Diyos na lahat ng bagay na nangyari sa iyo, anyo ng pagkalupit, pagkabigo at kawalan ng pag-asa, panlulupaypay, panghihina, yun ay para sa ikabubuti mo. Bakit? Higit ang ireregalo ng Diyos sa mga bagay na nangyari sa iyo sa nakalipas. Palapakan ninyo ang Panginoon. So, remember what happened in Daniel chapter 3, verses 17 and 18. Dito po tayo magbibigay ng mga some point of view about this. The 3 Hebrew men. Alam niyo kung sino yung tatlo? Si Shadrach, si Meshach, Meshach, at saka si Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. Nagkaroon ng utos.
Noon mo sa panahon na yun, si Daniel, si Belshazzar ay meron siyang ginagawa. At nagkaroon ng decree yung hari na ang sabi, gumawa kayo na sa ganitong mga araw at panahon ay walang gagawa. Lahat sila sasamba doon sa ginawang pilak na Diyos-Diyosan. Pero nakita nitong tatlo, sabi niya, mahal na hari, nagkaroon kayo ng deklarasyon, pero meron kami nakita tatlo na hindi lumuko at hindi sumunod sa nagalit at pinakulong sila. Inihulog sila saan? Sa pugon. Ang pugon ng pinaghulugan ay 7 ulit ang init, 7 times heated. Kaya yung dumaan ka lang doon, baka sa labi lang masunog ka na. Nang ihulog sila, ang sabi yan, the 3 Hebrew men went to 7 times heated furnace. No doubt, many ones turned away, shaking their heads in pain, in pity. Oh, hinulog yung tatlo. Maraming taong nakagmasitsap niya. Kawawa naman sila. Namasdan nila. But something, ang sabi yan, but things looks different. The next moment, kaagad-agad ilang sandali, when the king discovered that the men of God, the 3 Hebrews were preserved whole without the smell of fire upon them, hindi nag-amoy sunog. Nakita ng hari at ang sabi, Shadrach and Meshach, in 17 and 18, tinan nyo, pinarusahan gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Dadali na sa in a twinkling, in a 1 moment, pwede na sila, that is the end of the life of the 3 Hebrews. Sa isang saglit, mamamatay niyo yung tatlo. Kasi paparusahan sila sa labong tatlo. Gawin ninyo. Kung yan ang gusto ninyo, ang Diyos na aming pinaglilingkuran na magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Last, kung hindi naman kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkuran sa inyong Diyos. Hindi sasama sa ributong dito na pinagawa ninyo. Mga kapatid, victory in the guise of the pit. David, when he met Goliath, triumphant. Are you listening? 1 Samuel chapter 3, chapter 9. Nung makita ni David si Goliath, tagumpay si Goliath. Tagumpay pa si Goliath o tagumpay si David? But David, when he met Bathsheba, hallelujah! Hallelujah! Nung matagpuan ni David si Goliath, tagumpay ang inabot ni David. Pati ng bansang Israel. Nung makilala niya si Bathsheba, mula sa pananagumpay ng mahaba, David was experienced the shameful death. Nakakahiya. Namatay ang anak nila ni Bathsheba. Sinipingan ulit. Nagkaroon ng anak na Solomon. Dumating yung chapter, sumunod naman si Absalom, a rebellious son. Nakita ho ninyo, sa gitna ng mga bagay na hindi maganda, isa lang ang pwede magpaganda. Sa iyo at saka sa akin, sa daigdig at sa kaganapan ng araw na ito. Diyos lang ang may control ng buhay. Shall your rise, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo natin tumayo, tayo po ay darako sa ating we will be having our kayo pong mga nasa bahay, you have your own bread and wine. Tayo natin tumayo, pakiabot na lang po yung mga nang ipagkanulo ang Panginoong Jesucristo. Dumaan sa pag-ilitis, pinako sa krus ng Kalbaryo, inilibing, namatay, at nabuhay na magbalik. In John chapter 11, verses 25 and 26, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, though he die, shall live. Ako ang pagkabuhay na magbuli. Ang sino sumasampalataya sa akin, kahit siya mamatay, siya ay mabubuhay muli. Ngayong umaga ay sama natin sa panalangin kay itong mga kapatid namin na nasa tahanan.
Hallelujah. Pinagpapala po namin ang araw na ito. Reading the scripture in the book of 1 Corinthians chapter 11. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you. That the Lord Jesus, same night in which he was betrayed and took bread. And when he had given thanks, he prayed and said, take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Lord, this bread is a symbol of your body, Father, that in that body we experience wounds, strife, and but the wounds and that strife, those who trust, those who have faith, receive healing. Dahil sa mga natin sugat, ang mga tao na nagtiwala sa iyo, sila ay gagaling. Panginoon, sila po nga sa balik ng karamdaman, Luzon, Visaya, Mindanao, sa buong daigdig at mga mahal namin sa buhay. Ibangon mo po sila at sa iyong lagay at sugat, inaangkin namin ang kagalingan. Let the healing flow right now in Jesus' mighty name. Healing flow, touch every sickness, all kind of manner of diseases. You are healed. You are healed, and healing is flowing right now. In Jesus' name. Believe, and you will receive healing. In Jesus' name. Amen. Kainin po ninyo, nagpasalamat kayo sa Diyos. Just lift up the cup. After the same manner, he took the cup when he had stopped, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, ye show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthy shall be guilty of the Lord, the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. Panginoon, sinasalisip po namin ang aming buhay ngayon. Humingi kami ng paglilinis sa iyong banal na dugo at pagpapatawad sa lahat ng aming kasalanan. And Lord, we believe that we are forgiven right now, Lord. The forgiveness, we receive the forgiveness, Lord God. Ang pagpapatawad mo ay iyong pinaranas mo sa amin ang paglilinis muli ng iyong banal na dugo sa aming mga buhay. And we honor you, Lord God, because of that sanctification by the blood of Jesus. We receive, Lord God, the righteousness in Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. May the Lord bless you. Taas po natin sa panalangin ang ating mga kapatid ngayon. Magpag-isa kayo. Be in the spirit of prayer as we continue to corporally pray. Panalangin natin ang mga kapatid natin, lahat ng mga kahilingan dito. Now, this is the day where Brother Raymond Cariba will be operated. Let the healing flow right now. Amen? Ang ating mga kapatid sa iba't panig ng bansa, itinadalangin namin, Lord, protect their lives by the precious blood of Jesus. I will not mention anymore because you know them, Lord God, where they are. Alam mo kung saan sila naroon. You just stretch your arms, Lord, let the healing flow. Let the protection by the blood of Jesus. You know them, Lord. You know your sons and daughters. In Jesus' name. By the blood of Jesus, you are protected by the Lord. Hallelujah. All the entire family whom you belong, they are protected by the blood of Jesus. And even if you are listening and watching this every live telecast, you are protected by the precious blood of Jesus. The old MCP, Gathering of the Fivefold Ministry, the founding pastor of the MCP, the vision keeper, Apostle Del Magaling, and the council of elders, officers, and all the outreaches they follow Legazpi, La Union, Indahan, Cavite, and Messiah, Bishop Council of the Philippines, the CC2 and the Cavite City United Pastors, the King of Glory, Kadapis, Pastor Tomel, James, Hannah, and Pa, K.O.G. San Fernando, La Union, Baclonan, Pastor Christian Badua, the leaders and the Christian educator, the Jesus Christ, the way of life held by Pastor Nono Mesurado, the whole entire Davao Oriental Mindanao, Jesus Christ, the way of life, 107.7, Radio
sa iyo ang kapayapaan ng bansa, ang kapayapaan ng daigdig, ang pagpapalaya sa gitna ng kadiiman sa pangalan ni Jesus. Na ang Pilipinas ay magpaniglog sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, you have stated in the book of 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung ang aking bayan na tinawag sa iyong pangalan, sa aking pangalan, at papakumbaba, hahanapin ang aking mukhang katwiran, Panginoong Diyos. Patatawagin ko ang kanilang kasalanan doon sa langit at pakikinggan ko ang kanilang mga karahingian, at I will forgive their sin and heal their land. Lord, let the healing flow right now in our land. Pagalingin mo ang lupain ng bansang Pilipinas. Lord, pagalingin mo ang bawat bansa, ang buong daigdig na nararanas nitong pandemic na ito. Set us free in Jesus' mighty name. Set us free in Jesus' mighty name. Let the spirit of deliverance under the bondage of sickness and all kinds of disease flow right now by the blood of the Lamb, Jesus of Nazareth. Flow. They will be saved. They will be protected, Lord God. Luzon, Visayas, Mindanao. Pati na mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa, naghahanap buhay, nasa Luzon, Visayas, Mindanao, nasa daigdig, nasa probinsya, nasa tahanan ngayon. They will be protected by the blood of Jesus. Lord, ang aming Pangulo, kayong Pangulo, mga senador, ang governor, ang mayors, ang congressman, at lahat ng mababang kapuluan, the men in uniform, the frontliner, the doctors, Lord God, give them wisdom, protect them by the precious blood of Jesus. Lord, si Pastor Joel Cinto, let the healing flow. Pastor Ray Balindo, Pastor Hanny Vicente, Pastor Elizabeth Macalagay, Pastor Cesar Aniceto, Brother Henry Sultan, Brother Ronnie Ganya, Raymond Caliban now is undergoing operation, Lord. Inangkin namin tagumpay ng operasyon. Sa pangalan ni Jesus, Nanay Pili and Nanay Juan Rosal, give them good health. Ang mga hanap buhay at mga negosyo ng aming mga kapatid, the Ilog Ideal Station, headed by Alan and Gina, the service van of Rosa Amaranto, Apple Black Shop, Lord God, Brother William Rosa and all the staff, Lord God, bring it in the normal way, Lord God, Sunshine Flower Shop, International Store, the Ordonez Online business, Panginoong Diyos, Shara and Kitchenette, Panginoon, ngayong umaga, just lift up your hands to the Lord. Lift up your hands to the Lord. Inaangkin namin ang kabutihan mo sa buong maghapon. Inaangkin namin, Panginoong Diyos, ang pagpapalaya sa gitna ng kasalanan at kapatawaran. Ang paglilinis sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Kami nagpapakumbaba sapagkat ang Pilipinas ay para kay Jesus. Philippines is for Jesus. Kaya alam namin hindi mo pababayaan ang aming bansa. Sa lalong madaling panahon, sa sandaling panahon ng aming papaghihintay, you are still in control. At kung may ikaw ang may control, Panginoon, hindi kami mag-aalala at mababalisa. Panginoon, inilalapit po namin sa iyo ang aming minamahal na Barangay Captain Sharon Baliram, ang kanyang mga kagawad, ang SK kagawad, ang the World Chief Tanod, and ang Secretary, Treasurer, and Auditor. Likewise, we do pray for the busy body of our dear beloved Arman de los Angeles, Panginoon, sa kanyang pamumuno, ang kanyang kagawad, SK kagawad, ang Secretary, ang Treasurer, and the Chief Tanod, and all the health officers, Lord God. Lift up your hands to the Lord. Hallelujah. Kayo pong mga nasa tahanan, bigyan kayo ng Diyos ng panibagong lakas at pag-asa. Ingatan kayo ng Panginoon sa kanyang pagpapakita na kanyang banal dugo. Ang pag-ibig ng Diyos ang nasa langit. Ang pagligtas ng Panginoon sa Kristo. Ang pagpagpilisan ng kaliwa ng banal na Espiritu ngayon at magpakailan mo. Sumayin niyo ang pag-iingat, ang pagpapala,